Meron na ata makakatalo sa Integra 4000. Ito ang ProBoost 4000. Marami daw kasing bumibili nito at napaka-effective. Kaya itry din natin. Dito ako bumili sa Pacifica. At yung Galimax 21, yung presyo, baliktad pa yung resibo. 1,915 pesos yung isang sako. Discounted na yan. At yung Boost Pro 4,000, 1,815 pesos yung sako. Napakalayo ng diferensya. 1,900 pesos naman dun sa Integra 4000. E-check natin pagkabukas nito ang compositions. I-compare natin siya sa napakagandang Galimax 21. So itong V Pro or Boost Pro is 18% yung crude protein niya. So dito naman sa Pilmico is 17% lang. So mas mataas pa yung crude protein niya kumpara dito sa Pilmico na Galimax 21. Lamang na ng 1% sa crude fat at crude fiber ang Galimax 21. Ito ang final test natin. Ipapakain natin sa ating mga bantams kung magugustuhan nila. Nagustuhan nga nila. Ilang manok ba dapat ang umpisahan nyo? Ilang sisiw, ilang breeders, at magkano yung magiging puhunan nito? Kung 10 inahin lang yung bibilhin mo at gusto mo magsimula sa pagninegosyo ng pagmamanok, no, parang ano lang yan, parang testing lang. Iba talaga kapag nasa 20 heads, no? 20 heads pataas, yun yung nire-recommend ko, no? Kasi nga minsan 50% lang siya. At talagang kapag sa 20 hens na yon, dahil ako dati, nag-start din po ako sa 15 at kinulang pa ako hanggang naging 20 na yung hens ko, no? So 20 hens, yan, tapos 4 or 5 rooster. Ganun dapat. Yung presyuhan ngayon is nasa 1,500 pesos yung isa. Ganun yung standard price, no? May sinusunod tayong presyo kasi at yung iba magagalit talaga, no? Kasi nga namuhunan din po yung iba. So yun yung sinusunod nating presyo. Pero dito naman sa banukan natin kapag may discount, no? Syempre nagpapa-discount tayo. Kaya kung sa breeders ka magsisimula, 20 hens at 4 to 5 roosters, gagastos ka ng 22,500 pesos, no? So, meron pa naman yung mga discount, depende yan sa pagbibilhan nyo. So, pero dito, kung dito kayo bibili, syempre may discount talaga. At syempre may free vitamins din. What if naman kapag sa sisiw kayo bibili? Kapag sa sisiw kayo bibili, nire-recommend ko na sa mga 100 heads. Kasi yung mga 50 heads lang, yung iba kasi may mga mamamatay pa yan, no? Lalong-lalo na kapag nagsisimula kayo, medyo mahirap mag-alaga ng sisiw kapag wala ka pang experience, no? Pero kapag may experience ka na 50 heads, no, hanggang 100 heads, napakagandang alagaan at syempre after 6 months, talagang madami yung magiging breeders mo. Yan. Pero pwede mo naman ipagsabay, no? Bibili ka ng breeders, bibili ka rin ng sisiyo. Yung mga ginagawa ng iba, dahil habang nagbi-breed sila, may incoming breeders na naman sila, no? Lalo na sa mga hindi masyadong malaki yung budget nila, no? At dun sa sisiyo, 100 heads no, nasa mga 10,000 pesos yan, no? So ganun yung magagastos mo sa sisiyo, and sa breeders naman is 22,500 pesos, no? Nakadepende sa'yo kung ano yung gusto mong bilhin and kung saan mo gusto mag-umpisa. Pwede naman both, no? Kasi nga, yun po yung ginagawa ng marami. At yun din po yung ginawa ko dati. Habang nagbi-breed ako, may mga incoming sisiyo ako na magiging breeders. Ito na, pakain na naman tayo. So, yung papakain natin is Integra 4 and Pilmico. So, ito yung last, no, napapakain natin yung Integra 4000. Nakamix na kasi si Papang, kaya ito na lang ibibigay namin. Yan. Pero I'm sure kakain sila dahil yung amoy ng, tawag doon, Boost Pro. Yan, Boost Pro yung tawag ng feeds ng V Pro. Yan, Boost Pro. Yan. So, yung amoy nyo is parang Pilmico din, no? Hindi sila masyado nagkakalayo. Marami kasi nagsasabi, maganda talaga yung epekto ng Pilmico. Yan. So, tested naman dito. Bimig din naman, maganda din naman, no? Pero yun lang, no? Marami talaga nagsasabi, maganda yung feeds ng Pilmico. So, yung price naman, mas mahal yung Pilmico dahil 1,915. So, kapag ako yung bumili ng Integra 4,000, nakukuha ko lang siya sa halagang 1,900 pesos, no? Yan. 50 kilos na yon. Yung sako ng Integra 4,000 is 25 kilos. 25 kilos lang. And yung isang sako nun is nasa 900 plus. Yan. So, ito yung itsura ng ating mga native chickens. So, dito sa lugar namin is grabe yung ulan, no? Hanggang umagahan, no? Gabi hanggang umaga. Yun yung ulan dito sa amin. Yan, lakas nilang kumain, no? Yan. So, diet lang yan sila, tamang pagkain lang.
Ilang kilo yung dito pang binigay mo ngayon? Yan, so 1 and 3/4. Kung umaga, yan, 1 and 3/4, no? 1 and 3/4 yung binibigay namin dito. Sa ganito kadaming manok. So, konti lang naman to. 1 and 3/4. So, doon naman tayo sa ating Black Australorps. Yan, Black Australorps. So, dito is 1 kilo. Yan. Kasi konti lang talaga, no? Kita nyo naman yung aming Black Australorps. Konti lang to, pero sobrang malakas mangitlog to. Talong-talo nito yung native tsaka yung Rhode Island Red natin, no? Ganyan kalakas mangitlog itong Black Australorps. Isa ito sa talagang inaasahan namin dito sa manuka namin. So, konting-konti na lang yung manok natin dahil sobrang daming bumibili dito. So, nabawasan na naman yung mga Rhode Island Reds natin kahapon. Yan, sa sisiw natin, nabawasan din, no? Yan, pero okay na okay lang. Kasi nga, pera naman yung bumabalik. So, yan. So, ganyan lang kasimple itong pagmamanok. Sa isang araw, ilang kilo yung lahat pang? Tinimpla mo pang? Ngayong hapon? 1 and 3/4, 6 kilos. Yan, 6 kilos na lang. So, 12 kilos a day na lang kami sa mga breeders namin. Kasi hindi na katulad last week na madami pa yung manok namin. Ngayon, konti na lang talaga. Tayo dito sa mga Black Australorps natin. Black Australorps. Doon naman tayo sa ating breeding pen number 3. Yan, konti na lang talaga yung manok natin, no? Hindi na katulad last week, madami pa talaga tayong manok. So, yung nakuha ta dito is may 50 heads. No? Dahil sobrang daming kumuha dito ng manok. Yan, konti na lang yung manok natin. So, dito sa mga breeders ko, yung pinaka-importante lang naman dito is yung mga Jersey Giants natin, mga lalaki natin na manok. No? Dahil nga, itong mga lalaki natin, ito talaga yung materialis natin na mahal yung bili natin. Yan. So, hapon na, may nakita pa akong itlog dito. Yan, itlog. Yan. Ito. Yan, may gustong bumili dito kanina. Yan, hindi kasi ito pwede na mabenta, no? Hindi ko for sale to. Dahil nga talaga sobrang laki nito. Yan, ito, isa to sa pinagmamalaki dito sa manuka natin. Marami na nakagusto nito. Marami nang gustong bumili. Kita nyo naman, no? Ito yung Jersey Giant. Yan naman yung ating yellow copper. I-compare natin sa Hubbard. Hubbard natin is parang broiler chicken to dati, no? Ito yung ating Hubbard. Yan, malaki ito, no? Nasa mga almost 5 kilos. Pero tingnan nyo yung katawan ng yellow copper natin. Sa ngayon talaga, siya yung pinakamalaki. Yan. Isa din sa pinakamaliksi dito, syempre Sussex natin. Yan, ganda ng Sussex. Nag-ano na siya, nag-molt. Pero, pabalik na yung balahibo niya. Yan. So, yung bumabanat talaga dito sa pag-mate, itong mga breeders natin, yan, no? BPR natin, no? Bagong sibol na BPR. So, yung isa naming BPR dito is kinatay namin dahil yung paa niya, no? Siya sa tahid niya. Parang sumakit yung tahid niya. Kaya inihaw na lang namin. So, ito yung aming bagong barred plymouth rock dito. Matangkad, malaki. Yan, ito hybrid. Sana yung Rhode Island Red namin dito, nawala na benta. Yan, nakuha yung Rhode Island kanina pang na sale. Yan. So, wala nang Rhode Island dito. Nakuha na. Rhode Island Red natin, nabawasan daw to kanina. So, ito na lang yung natira sa Rhode Island Red natin. 3 rooster na lang. Kita nyo naman kung gaano kadami yung rooster namin sa Rhode Island Red. Ngayon, ito na lang. 3 na lang. Isa dito at yung isa hindi pa masyadong matapang. Kaya andun palagi sa taas. Yan. So, ito na yung Rhode Island Red namin. No, grabe yung Rhode Island Red namin. Yan. Yung Rhode Island Red ko sa ating breeding pen number 3, nawala na rin dahil kinuha na rin daw kanina. Yan, no, ganyan kalakas yung bentahan namin dito sa ngayon. Yan. So, hindi naman araw-araw ganito, pero every month talaga kapag nagbenta tayo, wala, no, halos ubos-ubos yung ating mga manok dito. No, ganyan kalakas itong bentahan namin. So, yung mga naiwan ko dito is yung mga vintage ko, no? Dark mahogany, yung naiwan ko dito. So, stop tayo sa pagbenta.
at mapaparami na naman tayo na mapaparami. Yan. 3 rooster na lang yung rooster ko dito. Yan, last week yung rooster ko dito is 8 pa and ang dami kong hens. Yan, dun sa ating Black Ostrich, dami din. Pero yun lang, wala na. No? Okay lang, no? Mag-hold tayo ng mga sisiw, mapaparami tayo. Yan, kinagat pa si Papa. Kinuka pa. Yan. Ilang hens na lang to, no? Halos ano na lang, siguro mga 15 hens lang to. Yan. Meron pa doon sa ano, no, may pumasok dun sa brooder natin. Yan. Pero may mga hens pa tayo doon sa ating kulungan, no? Yung kinokondisyon natin. Siguro mga 5 hens pa yan. So hindi naman sila sabay-sabay nangingitlog. Siguro kaya pa naman yan ng sa ngayon 2 rooster lang yung nakababa. Siguro magdadagdag talaga ako dito ng rooster natin. May isang rooster pa naman akong tinatago, dito yung isang rooster ko. So hindi ko na ito ibebenta tong rooster ko dito na tinatago, kinokondisyon ko to. Bata pa kasi to. Yan, Rhode Island Red din. Kinokondisyon namin to ni Papang. Ganda din ito, no? Ito yung may balahibo sa paa. Yan, ganda din ang linyada nito. Batang bata pa to, no? So hindi pa to ready para sumabak sa ating mga breeders na Rhode Island. Yan. So may mga tinatago talaga kami na manok din. So pero yung iba talaga minsan, no, na mga pumupunta dito is nagbubukas ng mga kulungan. Kaya pati yung mga tinatago namin nabubuksan. Yan. So, kaya magtatago ako ng ibang manok sa isa kong lote. Yan. No, yung mga selection natin. Tapos dito lang yung mga for sale. Yan. No, tapos yung mga grower natin, no, magtatago din tayo ng manok sa mga growers natin. Yan. Para hindi maubos yung manok natin. Reserba lang naman. Mga alpha rooster ko dito, wala na yung alpha roosters ko. Kinuha na. Ito yung mga sisiw natin, no? Yan, dami tayong sisiw. Yan, sisiw natin. Dito meron din. Yun. Daming sisiw. Meron din tayo dito. So, 4 na kulungan na yung gamit natin. Yung mga selection ko dito, wala na. Naubos na kanina. Malalaki pa naman yun. Yan. Dami nating sisiw. Dito din. Dami din.